nating pagpalain, dakilain ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bigyan po natin siya ng palakpak. To God be the glory. Kaya nga mga kapatid, magpatuloy lamang po tayo sa pakikinig ng live stream ni Pastor Absalon, the second, sa Facebook. Every Monday, Wednesday, Friday. From 6 p.m. to 7 p.m. Kaya nga po mga kapatid, salamat sa Diyos. Napakaganda pag tayo ay sumusubaybay sa mga aral ng Panginoong Hesus upang ating makilala siya na lubusan. Kaya mapalad tayo sapagkat nakilala natin ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus' name is the Father's name. The Holy Spirit is God the Father, dwelling in body Jesus. The Holy One God, Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, purihin ang Panginoon maliwanag. Sa umpisa pa lamang, Jesus' name is the Father's name. Kaya yan po ang ating sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. 1 chapter 4, verse 23, 24. Kaya lagi lamang pong ituon natin ang ating paningin sa isang Diyos na lumikha ng lahat upang tayo'y kaawaan ng Panginoon. Mga awit, Kapitulo 123, verse 1, susu. Ang sinabi po doon, sa iyo'y ititingin ko ang aking mga mata, o sa iyo na nauupo sa mga langit. Narito, kung paanong tumitingin ang mga mata ng mga alipin sa kamay ng kanilang Panginoon. Kung paano ang mga mata ng alila sa kamay ng kaniyang Panginoong babae. Gayon, ang mga mata namin sa Panginoon naming Diyos hanggang sa siya'y maawa sa amin. Kaya, lagi tayong focus lamang mga kapatid. Ituon natin ang ating pananaw, atensyon sa langit na nandoon na nakaupo ang Panginoong Hesukristo. Siya'y mag-isa, walang katabi. Kaya nga, God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, purihin ang Panginoon sapagkat nakapaghatid ang Smyrna Christ Church ng tunay na pananampalataya at paglilingkod sa ating bansa o sa lahat ng mga bansa. Sapagkat si Pastor Absalon, siya'y natawag 1993. Marami po siyang mga visions, pinahayagan po siya, at nakatanggap din po siya ng gift of healing. Katunayan po na ang kanyang pangangaral ay may kalakip na kapangyarihan. May kalakip na tanda. Yan po talaga ang pangangaral. Hindi po ito himala o ginagaya lamang ng mga demonyo. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay magsasalita lamang sa salita ng Diyos. 1, Kapitulo 3, versikulo 34, 33. Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Kaya mga kapatid,
malalaman natin, makikilala natin na ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita lamang ng salita ng Diyos. Maraming tinig sa sanglibutan, maraming boses ang sanglibutan. Ang demonyo ay may boses. Ang kapaligiran ay may boses. Ang Diyos ay may boses. Ngunit malalaman natin ang boses ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos ay dapat malalaman natin siya ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang pangangaral po ng Smyrna Christ Church, word for word, verse by verse. Sapagkat sinasabi ng Biblia, Apocalypse chapter 1, verse 3, Blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya mga kapatid, ang pinaksa ni Pastor Alex ay, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya maliwanag mga kapatid, unahin natin muna hanapin ang kanyang kaharian. Ngayon, ang tanong, ang kaharian ng Diyos ay napakalawak. Ito'y walang hanggan. Awit 145. Walang hanggan ang kanyang kaharian. Kaya, in short lamang po, matatagpuan natin, mahahanap natin ang Diyos sa pamamagitan ng una ay sa pamamagitan ng panalangin. Diyan po natin matatagpuan ang kaharian ng Panginoon dahil magkakaroon tayo ng kapayapaan. Dahil ang kaharian ng Diyos ay kapayapaan, kagalakan. Roma chapter 14, verse 17. Matatagpuan mo ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Kanya. Kaya hindi po tayo lalayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Mahaba po o malawak ang paksa ng pagtitiwala sa Kanya. Last, ipinaksa po, inihatid po sa inyo ng inyong abang lingkod na isuko natin ang lahat sa Panginoon. Wala tayong iiwan, ititira, sapagkat pag isinuko mo ang lahat sa Panginoon, hindi Kanya iiwanang walang laman. Siya ay sumasa iyo. Isipin mo lagi ang Panginoon ay kasama mo. Saan ka man pumaroon. Isipin mo lagi ang Panginoon ang iyong pastor. Kaya nga mga kapatid, purihin ang Panginoon. Kailangan ang tao ay pagharian ng Panginoong Hesus. Saan? Sa ating puso. Paano? Kailangan papasukin mo siya. Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 20. Tumutuktok siya sa iyong puso. May gagawin kang aksyon. Papasukin mo siya sa iyong puso. Para ikaw ay pagharian ng salita ng Panginoon o ang unang ating Panginoong Diyos. Papasukin mo siya. Isuko mo sa Kanya ang lahat sapagkat siya ang Diyos na lumikha sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga awit chapter 46 verse 10, At kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Kaya, ang dapat nating gawin, tayo ay magpasakop o sumuko sa Panginoon. Sapagkat tayo, pagka tumiwala ka sa Diyos, ibinigay mo sa Kanya ang lahat, narating mo ang sinasabi sa sulat ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Natalo mo o lumayas na sa iyo ang demonyo. Pag ikaw ay sumuko ng buo sa Panginoon, natalo mo ang diablo.
Maliwanag. Pasakop nga kasi kayo sa Diyos. Datapwat, magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Pag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, isinuko ang lahat, nagkapasakop ka sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya salamat sa Diyos. Lagi lamang po nating isuko ang buhay natin sa Kanya. Sapagkat siya ay makapangyarihan. Tayo ay tao. Siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan. Pag sinasabi niya, maghintay ka, gagawin niya. Ang pananampalataya natin, pagka tayo ay nagpapatuloy, gumagawa yan. Patungo sa kasakdalan. Kaya, salamat sa Panginoon. Lagi lamang po tayong manalangin hanggang may mangyari. Yung hinihingi mo sa Panginoon, pasalamatan mo na. Ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. There is no mountain too big. God cannot solve it. God cannot move it. There is no problem, mga kapatid. Totoo po yun. Nasa kanta po yun eh. Walang bundok na mataas na hindi makikilos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Pagka tayo ay nagtiwala, nagpakumbaba ka na. Pagka ikaw ay nagtiwala, nagpasakop ka na sa Diyos. Kaya napakahalaga ng pagsuko sa ating Panginoon. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Lubos na kapayapaan ang sasayo at kagalakan. Isaiah's last verse, Isaiah chapter 26, verse 3 to 4. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Magsitiwala kayo sa Panginoon, magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Jehova ang walang hanggang bato. Ibig sabihin, nasa Panginoong Jesus, YHWH, ang walang hanggang bato o ang kanyang Kristo o salita ng Diyos. 2 Korinto Kapitulo 12, versikulo 9. At sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri ng buong galak sa aking mga kahinaan, upang mamahinga sa akin ang kapangyarihan ni Kristo.